Sakit ni Mike Enriquez na sanhi ng kanyang biglaang pagkamatay. Nagulat ang mundo ng mga balita at kasalukuyang pangyayari sa Pilipinas sa malungkot na balita tungkol sa pagkamatay ni Mike Enriquez. Noong ika-29 ng Agosto, lumabas ang malungkot na balita tungkol sa pagkamatay ni Mike sa edad na 71. Kasunod nito, lumabas ang mga ulat tungkol sa mga problema sa kalusugan na kanyang dinanas. Ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay hindi pa inihayag, ngunit bago siya pumanaw, dumanas siya ng ilang mga problema sa kalusugan. At nang dumating ang kumpirmasyon, nagluksa ang mundo ng pamamahayag sa pagkawala ng isang alamat. Ibinagi ngayon ng ilang mga kasamahan niya sa industriya na namaalam na nga ito. Ayon sa isa niyang kasamahan na si Julius Manahan, ang naging sanhi ng kanyang biglaang pagpanaw ay cardiac arrest at iba pa. Nagbahagi din si Julius ng isang tribute post para kay Mike. Ayon sa kanyang Facebook post, "My mentor, salamat Mike Enriquez." Sa social media din kinumpirma ng ilang malalapit kay Mike ang tuluyang paglisan batikang broadcaster at news anchor sa Pilipinas. Isang batikang broadcast journalist na si Arnold Clavio ay nagpost din sa kanyang Instagram patungkol sa pagpanaw ni Mike. Mapapansin na walang konteksto ang kanyang post, pero alam ng karamihan na pagluluksa ito sa pagpanaw ni Sir Mike. Sa August 29 episode ng 24 Oras, ang mga reporter na sina Mel Chanco, Vicky Morales, at Emil Somangal ay pawang nakasuot ng itim at madilim na kulay na outfit. Ito ay bilang paggalang sa kanilang kasamahan na pumanaw. Kinumpirma ni Mel Chanco ang balita sa pagtatapos ng programa. Nag-breakdown pa si Vicky Morales sa national television pagkatapos ng announcement. Ako po si Mel Chanco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras. Ang ilan sa mga health struggles ng batikang broadcaster ay isinapubliko noon. Noong 2018, ibinunyag niya na regular siyang nagpapagamot para sa kanyang sakit sa bato. Sa parehong taon, sumailalim siya sa isang heart bypass. Diabetic din siya. Noong Disyembre taong 2021, nagkaroon siya ng kidney transplant at kinailangan ng 3 buwang isolation para sa kanyang paggaling. Noong Marso taong 2022, bumalik siya sa pag-uulat, ngunit pagkalipas ng 3 buwan, nag-off-air ulit siya.